adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa makausa pa welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. August 27, 2025. Naiswatan po na sa batang paghahatag ag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Fiona. When we stand by Fiona, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. And syempre, aniya ama nakagamit sa itong Nance Herbal Capsule, U-Aid Megaman. Ako si Elisa Bidoron, taga Pork 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, 4. Nagapalit ko sa mga Nance products, Cerbicare, tapos ang coffee sa Nance, ako ka nang gina-19 o gamit, tungod kay nakita na ko nga, pag mo inom ko anak nga kape, muga na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong bation, nga panahon sa akong pangatrabaho, makaansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cerbicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nagahulngol, tungod kay ang ako mang anak i7 kabuo, kaduha ko na sakuhaan na ay mga gasgas sa akong matres. Pagka sa doktor, na gasgas tungod siguro sa itong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong ginamintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-pap smear ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako pap smear. Dili sa Agusan del Sur, nag-aawhag ko sa akong masilingan, na ako'y ginabati, mauna akong ginatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official, labi na kay ang akong committee is committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha nga palit mo ani nga mga produkto sana. Tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawas. Ako, si Enilda Tulba, nagtuyo sa 45 Sanera, Panggod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, U-Aid, Nance Coffee. Kaya nakauyon kay ko sa product kay nakagibatang UTI. Dayon, sakit kay kong batang, ang hulngol yung mga batiis. Dayon, panahon sa kagabiyon sa kong katulugon. Turbo kay sa kong pagkatulog kay. Sige ko, bangon-bangon kay mangihi. Dayon, sukal sa kong paggamit ano yung Nance product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay nalidihan dito sa kong debate. Pasalamat ko sa Nance product nga nakapaminaw ko sa radyo nga maugigiya kanang nakatabang sa akong balatian. Salamat Ma'am Arlene. Ako si Dina Adianusa, nagpuyo ko diri sa Purok 2, Yes, Poblacion, Tibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, Nance Herbal Capsule, U-Aid, kapalit ko og Nance Coffee, nakapalit ko og Nance Eye Drop. Then ang akong gibatik dito kanang usahay, ang akong BP mo, saka din, di ba ko gusto nga mag-mintin ko kay mga para sa high blood nga gapaliton sa butika kay mahadlok lagi ko. So, ko paminaw aning sa Sincerely at the Island, daghan man kayo og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trial Nance Herbal Capsule o U-Aid, akong gipari. So, muna kini akong gimintin. Daghan kitang salamat lang at the Island sa iyang product. And ato na ipahibalong atong Nance Medical Mission ha, atang atagin ni next month na ni. September 23, Oroqueta City sa Lumantas, Riverside. Purok 3, Barrientos Street, Lawayway, Oroqueta City, Misamis Occidental. Atang-atangin ninyo doon natin mga papremyo. September 24, sa Calamba sa Solinog Barangay Hall. Solinog, Calamba, Misamis Occidental. September 25, ang atong Nance Medical Mission naasa Dipolog RMN Station DXDR 981 sa Barangay Turno, Dipolog City. September 26, Molavi sa Carousel Garden, Borgo Street, Molavi, Zamboanga del Sur. September 27 sa Pagadian. September 28, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa Old Municipio sa Poblasyon Ipil, Zamboanga, Sibugay. September 29, Zamboanga City sa Philippine Red Cross Compound, Rizal Street, Petit Barracks, Zamboanga del Sur. Pagka October 14, di ata sa Hinguog, October 15, Butuan, October 16, San France, October 17, Mongkayo, and October 18, Tagum. Ayan, atang-atangi ang atong mga medical mission.
Mas mo ko standby, Fiona, alang sa imong suwat. Hindi syempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, tawagalaman ko sa pangalang Fiona, Ate R. 36 anyos sa Pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Cotabato City. Makaingon ko, ate, nga mibiya ko sa tao nga sayop higugmaon, apan naadto ko sa tao nga wa tay kaugmaon, ate. Naagad ko sa pagpadangat niya akong kasinatian sa kinabuhi nga sobra ka komplikado, ate. Nagsugod ang tanan ni atong nagtrabaho ko sa Manila. 17 years old pa lamang ko ni Atoy Gayuna, fresh graduates high school. Nanimpalat ko sa Manila, Ate R, kay daghan man o oportunidad sa Manila. Mas dako ang sweldo. Ang kalisdanan. Ang nagtukbod ka nako, ate, para mangita og maayong kapalaran sa lugar nga layo sa akong pamilya. Way kapasidad ang akong ginikanan nga pa-eskwelahon ko sa college, ate. Parihong way saktong trabaho si mama o si papa. Tulomi ka man nagsuon ug ako ang ikaduha. Lisod man ang among kinabuhi apan gipaningkamutan sa among ginikanan nga makatapos bisan high school na lang. Ug tuod man, natapos ko sa high school, pagkahuman gi-recruit me sa mama sa akong classmate para manarbaho sa Manila. Libre pamasahe ug kapuy-an didto. Nagtuo ko nga among trabaho tindahan. Apan gibutang ko sa among amo sa usa ka KTV bar, ate. Kay may itsura kuno ko. Dili kuno ko mabalaka. Kay dili man GRO ang akong trabaho kun dili usa ka cashier, ate. Alang nako nindot ang offer og mas dako ang akong sweldo kaysa tindahan ko mabutang. Akong gi-grab ang opportunity, ate. Sama sa giingon sa akong amo, daghan tinuod ang among customers. Tungod sa nature sa akong trabaho, dili malikayan usahay nga mabastos ko, ate. Busa, na-discourage ko og nananghid ko nga mapahawa. Apan wa mo sugot ang akong amo nga mapahawa ko, Ate R. Kinahanglan ko nung impason sa nako ang ilahang nagastos pamasahe. Kumuhawa ko no ko. Ayha na kung naserbisyuhan ko na ilang gasto. Sa laktod na extend og 2 ka buwan ang ako papanarbaho kanila para ako sila mabayran, Ate R. Human sa 2 ka bulan, may adto ko sa Batangas, ate. Sa ko igagaw. Una ko nagtrabaho sa patahian, ate. Okay ang sweldo, makapadala ko og dako-dako sa kong ginikanan. Nakipuyo ko sa kong igagaw, ate. Apan may pahawa ako kay gi-attempt man kog lugo sa iyang kaipon. Ang labing pait kay mas midapig man ang akong igagaw sa iyang bana. Busa may pahawa ako sa Batangas City ug mibalihin sa Lipa, ate. Wa ako'y kaiglang adto. Apan, gatsi ko nga pagkatao. Nag-rent kog boarding house, nang-apply kog trabaho. Nakasulod ko sa usa ka cafe shop, ate. Dayon nag-bakery na pud ko. Pagkahuman,
nakatrabaho pa ko sa mall. Hangtod ate, misuway ko sa pagpang-apply. Hangtod nakasulod ko sa kakumpanya. Nindot ang offer. Kompleto ang benefits. Og dili kayo kapoy ang trabaho ate. Libre pa ang sakanan. Buutan ang among amo ate nga sa Sir Jake. Usa siya karespetado nga tao sa industriya. Maalamon, buutan. O gidayeg sa kadaghanan. Bisan minyo na si Sir, daghan gihapon mga babae ang maka-appreciate kaniya. Apan sa mata sa kadaghanan usa siya ka-ideal family man. Maprinsipyo ug matinud-anon sa iyang mga trabahante ate. Usa siya ka mapalanggaon nga boss. Concern sa iyang mga tao. Apan na ay pagka-stricto pag-abot sa trabaho ate. Iyang ginasigurado nga ang tanan nilihok ug wa napasagdan ang mga responsibilidad. Iyang gihatag. Busa naging matinud-anon ko sa kong trabaho ate. Hangtod sa kaadlaw gipatawag ko ni Sir sa iyong opisina. Gikulbaan kayo ko ate kay basin unya na ako'y nahimo nga sahip sa kong trabaho. Pagsulod na ako murag gisapot siya ate. Kunot iyang agtang og nagbugot. Titanaw ko niya. Giinan ko niya nga ibalhin ko niya sa iyang opisina. Kay nag-resign og kalit iyang secretary. Kay nangala. Og magminyo na kini. Wa ko kabaw kung unsa ang ako itubag. Apan nahadlo ko nga maingon nga di na ko dawaton kay basig matanggal ko. Wa ko'y choice. Kundi dawaton ang bag-o na kong trabaho ate. Ako ang tigtubag sa mga tawag para kang Sir. At the same time, manawag sa mga tao nga gusto niyang tawagan. Ako po ang tig-remind sa iyahang mga appointments ate. Natungod na medyo nalisdan ko apan naanadra ko ate. Makakatawa ko sa kong kaugalingon. Kay mutubag og mga phone calls, mugawas gid ako pagka-Bisaya accent. Usahay kung magtinagalog ko, may bawaan gihapon. Maulaw ba ako ate? Apan, makakatawa raman si Sir. Sa mga business appointments niya, seminars, mga meetings, ang iyang business partner, ang iyang kauban. O sa pod, kung wala siya, doon ay importanteng atinan, ako gubanon ni Sir. Babae ang business partner ni Sir Jake ate. Akong pagkasayod, iya kiniigagaw. Apan talag sana na ako siya makita sa opisina kay siya man ang gaatiman sa uban nilang negosyo. Ang ganahan ako ni Sir Jake kay generous kay siya sa iyang mga tao ate. Matingalan na lamang ko usahay nga na siya iabot nga sobre nako. Pahalipay ko no nga na sila'y na-close nga business deal ate. Para nako wala ko hatagig mali siya. Kay nasayod naman ko daan nga ingon anak gid mo tratar si Sir sa imong trabahante. Busa thank you lang gid ko nga thank you. Kung na siya ihatag na akong pahalipay. Mas nag-enjoy ko sa kong trabaho ate. Wala ko nawili sa kong trabaho, kundi nawili po ko sa magihatag nga regalo. Mr. Jake nga rikan ako. Nasa mid-30s ang akong boss ate. Na siya duha ka mga anak. Pareho sila sa iyang asawa nga gikan sa prominenteng pamilya sa ilang lugar. Family-oriented sa Sir Jake ate. Busa kung naa siya mga lakaw, kauban sa pamilya. Unsa man kaimportante ang iyang mga appointments, iya kini ipasa sa iyang business partner. Apa na ako'y kakapansin niya ate. Masap na nako siyang maniplat nako usahay. Busa kaka-conscious ko sa akong kaugalingon. Kakakita lang nako sa iyang mga gestures nga murag na something. Apan verbally, wa ako'y nadunggan bisa mo ingon siya angayan ko sa akong gisuot. O nindot ako buhok. Busa ingon ko sa akong kaugalingon nga nasobrahan lang tingali ko sa akong imahinasyon.
Imposible nga makagusto sa Sir Jake nako. Kay loyal kay siya sa iyang asawa. O wa gid machismis ate nga nag-cheat siya. Limpyo kaayo iyang image sa mga tao nga nakailan niya. Busa aware ko sa ako mga suot. Dili ko ga sexy og outfit ate. Ako sayal always gyud na below the knee. Og always gyud kong gasuot og long sleeve nga blazer. Never ko gasuot og mga cleavage ate. Daghan ra ba og marites sa among opisina. Apan bisan di ay gitago na nimo ang imong lawas. Naagay mga tao nga mas ma-curious kung unsay imong gitaguan. Naiseminar sa Sir Jake out of town. Gitawagan ako ang ihang business partner apan dili makauban. Busa, giignan ko ni Sir. Prepare ko na ko kay ako iyang ubanon. Pila na may sugilanon nag-attend mig seminars Manila. Ako ang nag-book sa hotel, 2 ka room. Ako og iyaha. Kay lagi mo man kini ang sagad gyud nga ginabuhat ate. Tuod man. 2 ka adlaw ang seminar. Apan na pa siya board meeting nga atinan ate. Sa last day sa seminar, human mi na nga og panihapon. Gipaunan ako ni Sir sa kong kwarto. Kay mag-inom pa sila sa iyang mga higala. Nagkapwa negosyante. Busa, miunan ako sa kong room ate. Nag-half-bath ko. Pagkahuman na nawag akong ginikanan. Nangumusta ka na ako. Og di pa man ko katulgon, nag-scroll pa ko sa kong phone ate. Hangtod nga nakatulog ko. Apan pila lang ka minuto na ay nanuktok. Mga alas 11 kapin. Wala ko ablihi kay mahadlo ko. Giablihan lang nako sa dihang nadunggan nako ang tingog ni Sir Jake. Siya man di ay ang nanuktok ate. Pag abli nako, nakurat ko kay megakos man siya nako. Ug akong gihagkan ate. Ug the rest is history. Nakuha niya. Ang akong baka babae. Nagsorry siya ate. Nadala ko na siya sa iyahang gibati. Ug mas nakonsensya siya sa dihang nasayra niya nga siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi ate. Sa akong kaugalingon. Ambot pa. Wa ako magmahay. Pagbalik na mo sa opisina, murag normal lang gihapon ang tanan. Murag way nahitabo nga tali ka na mo. Apan kung kami ang mabilin sa opisina, murag na tension ate. Walay gustong mo istorya about sa nahitabo ka na mo. Mata mag-uban ming duha kung naay mga schedule nga kinahanglan niyang atimanon. Dinidikayan namo nga magduol ang among mga panit. Kay mabati man namo murag mo kuryente ate. Apan bisan ang saon namog likay ipaduol gid mi sa temptasyon. In short, nasunda na usab ang among gibuhat. Hangtod nga nagbunga kini ate. Nasayad mi nga mamahimo kining problema. Naluoy siya nako ate go ako ni angayang basulon. Kundi siya. Para malikayan ang posibleng iskandalo. Gipa-resign ko niya sa kontrabaho o gitago ko niya sa Cavite ate. Nagtuwang ako makauban nga mipauli na ko sa amo as Mindanao. Kay mauman ang akong palakaw nga istorya. Gisuportahan ko ni Sir gikan sa akong pagmabdos hangtod nga nanganak ko. Gilikayan namo nga magakontrobersiya ate para maprotektahan ang reputasyon ni Sir Jake. Palangga kayo niya ang among anak o sa kinakahimsog nga batang lalaki. Plano unta niya nga muadto sa iya or maadto sa iya ang bata. Ibilin ko na nako tungod sa ilang pultahan. Iya ko nung kuhaon.
ipagawas niya nga among ampunon or ilang ampunon sa iyong asawa. Apan din ako ma-imagine ang iyang gustong mahitabo, ate. Busawa ako misugot. Di na ako makaya ang iyang gustong himuon. Way nahimo si Jake, ate. Hangtod na nag-decide ko nga mo pauli na lang sa Mindanao. Uban ang akong anak. Tuod man ang uli mi dinhis ko Tabato, ate. Padayon gihapon mi nga gisuportahan ni Jake. Kanunay nga gihuna-huna ni Jake ang among anak, ate. Basta iya kong giingnan nga mopadayon ko sa pag-eskwela sa kolehiyo. Ug tuod man, ate, naningkamot ko hangtod natapos kong college. Pagkahuman kitagaan ko niya og dakong kantidad, ate, para makasugod og negosyo. Ingon siya nga paningkamutan ako nga mapalambo para kini sa among anak. Nagkuha siya education fund sa bangko para masigurado ang pag-eskwela sa kolehiyo sa among anak. Kay bahala ako no og magminyo ko dili na nako kabalakan ang edukasyon sa bata. Tuod man, ate, napalambo na akong gitayo nga negosyo. Napaangat na akong among kinabuhi sa akong anak. Sa dihang nakita ni Jake nga okay nang akong kinabuhi, gignan ko niya nga kaya na nako motindog sa akong kaugalingong mga tiil. Ngawa kuno siya, ate. Sa laktod, iyan naming gibuyan. Apan gisigurado niya nga kaya na nako. Tuod man ang labay ang mga katuigan, wa na gid mi nag-communicate pa ni Jake, ate. Hangtod nga nakabaton kog bag-ong karelasyon nga itago nato sa pangalang Elmer. Nagpakasal mi ni Elmer, ate. Wa ko gitago kaniya sa nahitabo sa akong kinabuhi. Naging honest ko sa iya. Paano ko magdahom, ate? Nga maadto ko sa maling tao. Hinahinay na ako na-diskubrihan ang iyahang tinuod nga kinaiya. Sobra siya kasugarol, ate. Ma-online man o actual nga sabong. Ang luyo sa among balay, gihimo niyang balay sa iyang mga manok panabong. Hangtod nga hinahinay ng napurdoy ang among negosyo. Akip ang among savings account na zero balance, ate. Naprinda ang akong balay o yuta. Kay kapital, unta na ako para makabawi. Apan, na foreclose kini, ate. Kauban akong duha kasakinan. Tanan akong gipaghirapan, ate. Hinay-hinay nga nawala. Giwalda sa kumbana. Ang among kwarta, hurot na. Apan daghan pag-utang. Naglibog ko kung sabi angay ko pag-abuhaton. Gusto ko mawala na ang tanan, ate. Di ko gusto madamay sa kalisod ang akong anak. Naglibog ko. Moduol ba ko kang Jake para magpatabang? Paibaon man ako siya sa akong sitwasyon? Apan mahadlok ko mo samo kaniya, ate. Kung sabay ang ngayon ko pagabuhaton, palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Fiona. Ako na si Divine Faith Redondo sa Noria. Napuyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malay-Balay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, pa ko nag-inom. So, ako ba ito administration? Kung siguro sakit akong puson baway, klaro ba ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervic Care o sa Nanspada. Ako di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako iyahang unflagniment oil. Kay ang akong gibati, magnulnul ba? Agad na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil.
Tapos wala man ko'y sakit alway sa Ginoo mao ra ni. Salamat kayo Ma'am Arlene. Ako din si Chris Custinio, dire sa Kampang, Libungan, North Cotabato. Isa ko sa Nancy User, nagamit ko ng Scoopy sa akong asawa nga say dili sa ko yung sa mga ubang dating iha ng Scoopy lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man sa awang sa vertigo, karon wala na. Dili yun yung gamit o ubang kape, kay kana diyong ng Scoopy ang mga gamiton. Nansugiyuid, gamit na po ako yung skin allergic, karon nawala na mga katol-katol, o isan pa sa ko ang inahan, bedready siya, diabetes, sa una, yung mata, dili mabuka. Niya, nagdamit og ng Scoopy o yuid, karon kabuka na iyang mata. Naulihan sa salamat ikaw sa Ginoo nga iyang produkto mo nakayo ni Mamang. Salamat kayo ninyo ate. O ni Dr. John Paul Diases, salamat sa inyo produkto kay tungod sa inyo ha nahimo nga instrumento para sa mga tanan. Daghang salamat kanimo Fiona sa imo papadangat imo suwatan po ning atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Of course, kauban nato karong hapuna DJ Nova Abaniel. Yes, maayong adlaw Ate Arlene, Cap June o sa itong mga suking tigpaminaw o gatanaw sa ito ang Facebook and YouTube Live. Yes, Cap Junjun di Asis. Maswerte ng adlaw DJ Novs, Ate Arlene o siyempre kanimo Fiona. Kang Fiona. Ang problema karon ni Fiona, nahurot na ang gihatag sa iyaha sa amahan sa iyang anak. Ang iyang kalibog karon, gusto siyang manukad pagbalik, kinahanglan pa ba siyang muduol pagbalik sa papa sa iyang anak? Nga nasayod doon ta siya, nga katong gihatag sa amahan sa iyang anak, para matos bata, di man to para sa iyang kaugalingon o sa iyang bana. Ikaw, did you know? So, nabati na ko ang desperation ni Fiona, no? Kanang syempre, lisod kayo yung kahimtang ang yung hinaguan, nawa, diha ba? Nya, madamay pa yung anak. So, si Fiona, masabtan ako si Fiona or ako isa-just kang Fiona, nga, testingan na lang niya duol kang JK. Wala may mawala sa iyahan, no? Kay labi na nga, desperado na ang tawo, wala kay laing kapadulngan, wala kay laing kapangayuan og tabang. Nya, nabi kay anak, kung saan na lang imong anak. So, why not i-try niya og approach? Basin, ignon siya sa lalaki nga, minyo ka na. Dapat, di na ko nimo sa mukon. Mosad lagi, pero mo na siya sa akong gingon pa nga ang tao basta desperado buhaton ang tanan labi na para sa anak. Yes. Okay, Cap Jun, ang imong opinion kabahin ni ini? Kaya ba og tagaan gyapon balik? Tagaan naman ka. Galing wala ni mo gaayo og pag atiman. Murag laway na kayo og bubalik pa ka Fion. Akong advice kanimo Fion. Consequence na ginakyo Fion. Wa man nimo gampingan. Di aguntahan na lang yun. Ulaw na kayo mong ngayo pagka dito sa imong dati nga kanang pero amahan sa imong anak. Ang usabi kainahan buhaton ang lahat, no? Para lang gid nga mahatag sa iyang anak ang maayong kaugmaon and mao nay gi-promise pud niya sa papa sa iyang anak. Kay gibuhian sila nga nakita nga okay na gid ang kahimtang. Ang nahitabo lang wa lang gid makaagwanta si Fiona, nagminyo siya pag-usab. Gitagaan na ka. Nakita na nga naglambo ang gihatag sa imuha. Apan saon man kiwa nimo gampingan. Ikaduha, mangayo lugar ka dito Fion. Makabalo ang imong kasamtangang bana. Dili ka magsigibog away ana, kay magsilos mo na. Dili man na masuko kay makabenepisyo man pod siya. Pero para nako Fion, dako kay kaulawan Fion nga mangayo pa ka dito. Pero isip po sa kainahan dili gid no, wala gi kaulaw. Iuli nang imong anak dito, pakig-uban na imong bana nga tulibagbag. Sabot ipasabot, ang yan na lang buhaton, yan na lang pero dili naman pwede kay dako na ang bata. Lisod yung sitwasyon. Lisod kayo po. Mas mayo ka na kinako na ate. Pwede niya paila-ila ng bata dito sa amahan. Pero to think ba nga, careful ba yapon si Kuan? Jake. Nga dili mabalaan o dili niya gusto nga mabulabog. Bahala na. Importante.
importante nga masalbar ng bata. Pero para na ako murag mo ko ana si Jake kanang muuyon ra na siya kay ngano mahadlok ba siya mabulgarya ang sekreto. Para So nako tingali mahatag gyapon na. Dili gyud mahatag si Jake kay ang una-una ni Jake sa lalaki ana muhatag ko ang bana magyapon makabenepisyo ani. Pero mas alam mo maayo pasagdan pa yung nga. anak. Pero di ba niingon siya nga doon na to'y insurance na ang bata? Oo, na insurance ang bata. Kato na yung gamito. Dili na lang niya hilabtan ang papa sa yang anak. Pero dili man na mahilabtan ang educational fund until nga maabot na siya sa age. Correct. Ayaw nagdawat yun, ayaw nagdawat para sa inyong pamilya. Iuli na imong anak dito sa laki. Ayaw. Iuli na dito imong anak dili, dito. Oy. Ayaw, dili niya iangin ang kinabuhi sa lalaki. Tungod kay, malinahon ang kinabuhi sa lalaki. The moment kayahang ihatag ang bata nga to sa lalaki. Mabulabog. Ang taas mong kumuhatag pa nga, nakahatag na ko. Muhatag ko, ang imong laki ang magbenepisyo. Kaya, ay ba ninyo duwa? Relax lang ka, pampuso mo. Dala na akong bata din eh. Kaya ako nagpalitan og kuan balay. Ako nagbutang ng apartment. Ako makalima na. Ayaw ko pagastuhan ng bisyo sa imong bana. Dili man, ang pangayon is di man about sa bisyo. Ang pangayon is para man makasugod siya baong kinabuhi. Dili ko on man gyapon na si mong biyan bana yun. Kinahanglan nga kung yang mo decide siya nga makigbulag siya siyang bana or sa O ka na noon, okay na siya. Pakigbulag si mong bana, kay pwede na ko mo adto-adto na yun. Ay, batasin. Pakigbulag si mong bana, puyo mo si mong, sa akong anak, duwa mo sa isa ka balay, pwede na ko mo adto. Balik ang green card. Pero mo lagi na ginaingon ba nga pinakalisod tungod kay minyo na si Fiona. Ang iyang problema karon, angay pa ba siya mga itabang sa papa sa iyang anak nga mo nagmugna unta para makatindog siya. Inay nga nakatindog na siya, na minyo siya giwalda sa iyang kapikas og may naong pa ba siya mo balik. But again, isip usa ka inahan, di ba ginamalikayan, bahala na lang, kayahon na lang ako, importante masayod siya nga nasipya siya siyang desisyon. Yes. Actually, wala daotan nga maging honest ka sa tinuod nga nahitabo. Pero consider sa nimo ang gibati ni kuan ay kaysa to Jake. Sakit sad kay na nga muhatag nga ang gihatag ni Jake diya ang makabenepisyo katong iyang bana. Nga murag atiman ano ni Jake ang tanan-tanan. Bulagi na imong bana, kamura duwa sa akong anak, sustintuhan ta kamo. Pwede pa na. Pero kanang gitagaan na ka, ni asinso na unta ka. Giwaldas sa imong bana, manghayo na pud ka usab. Posible iwaldas gyapon sa imong bana. So walay kasiguruhan. Sa part sa lalaki, possible may kasiguruhan, pero kinahanglan pod sa part sa babae, buhaton niya kay basin og maluoy si Jake. Okay, given nga si Jake magud kay buutan ba, maskin pa wala pa sila relasyon or kanang wala nahitabo sila sa una, empleyado pa lang siya ni Jake. Ginatagan na gid siya ni Jake. Kaninga na ka generous ba. So mo siguro nagilauman ni Fiona nga basin kanang mutabang na pud ni siya usab ba nga kanang especially sa iyang kahimtang karon nga na kinahanglan gid siya kinahanglan gid siya kay na lubog gid sila. Kay lalaki mutabang pabakaha nga dili na lang tungo sa lalaki para na lang sa bata. Wa may sayop mo try. Sakit pud kayo na DJ Nobs nga kanang naa na kay bana tapos sustintuhan ta pa ka. Ang akong ihatag nimo wa ko kabalo basig ipanugal na pud sa imong bana. Online og dili online nga sabong. Sa liter nga gibasa ni Ate Arlene ganina DJ Nobs, klaro kayo nga way mahimo si Fiona, apil balay, gibaligya. Pero tingali og matagan siya chance nga matagaan na pud siya usab ni Jake. Bas hindi ay nga kanang ang condition na pwede i-condition ba. Sakto gid ang imo ha. I-condition. Wala online. Anyway, pero sa tinuod lang dako nga problema ha. Yes. Kay kung himuon gyud ni Fiona nga makig-connect sa papa siyang anak, dako gyapong gubot. Una kinahanglan mo decide siya, the moment ka mo decide siya, kinahanglan andam siya siyang kaugalingon nga magkagubot sila sa iyang bana, kasado ra ba sila? So kana ang atong angay nga huna-hunaon, una ta mohatag sa final, balik ta man lamang sa Pikas Lawak. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa himsog na cervix sa kababayenan at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliha ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kang imong kinabuhi angay rampiyan, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak.
pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Ato i-shoutout ang atong mga Facebook viewers and syempre sa atong YouTube channel. Ayan, watching from Los Angeles, USA, si Edgar Cruz ni. Ayan, proud kaayo nga bisdak. Hello. And Marietta Kagatan of Plaridel, Misamis Occidental. Ate Arlene, shout out from Maria Phil Lucero sa Taipei, Taiwan. Permi ko gasubay sa imong programa bisan kamulo trabaho sa factory. Thank you very much. Jimmy Sakin of Tawagan Norte, Labangan, Zamboanga del Sur. Hi to Teresita Garianti Dagoy, Sagbang, Valencia, Negros Oriental. Shai S. Kanupin, watching from Saudi Arabia. Ayan. Elma Sagaldia, watching from KSA. Ate Arlene, greet na ako akong asawa si Herwilene nga always tagapaminaw nimo diri sa KTL Davao Oriental through YouTube live streaming from Dudong Rizal Orizado. Ate, shout out sa tropang Tusak FB Light. Kapaminaw minimo always from Seoul, Rai. Ayan. Fanny Del Valle from General Santos City. Happy listening. Koreng Kabahit watching from Kaposila, Davao de Oro. Shout out sa mga igagaw nako sa Davao City nga gasubaybay pod sa live nimo at ER. Thank you so much from Maricar Castro nga nakara sa New Zealand. Thank you so much and thank you very much, no? Ate Arlene, si Jonalyn Tani ang imo program radyod mo akong kaabag sa kapoy nga trabaho from Doha, Qatar. Ayan, amping-amping mo diha. Pa-shout out sa mga taga-Qatar man Northern Summer from Ramir nga permi nagahulat sa imong live kada adlaw. Thank you. Shout out at Arlene sa family Kalaw from Davao City. Always namin nimo ang Connect Kalaw family. Ayan, from Sabaan Family Vlogs. Pwede balik ta DJ Nova and Cap Junjun. Again, DJ Nova sa ibang final para kay Fiona. Fiona, sa imo panggiingon si Jake Butan man nga tao, no, generous mutabang gyud. So wala gi sayop nga mutisting ka usab sa pag-approach sa iyaha, especially kung nana ka sa punto nga at your lowest point na ba, nga murag wa na kay laing daganan, wala na kakabalog, asa pa ka mangita og tabang. So kaila man ka ni Jake sa iyang kinaiya. So walay masama nga mutisting ka mo approach, especially kung para sa imong anak. Okay. Fion, i-consider ang feeling ni Jake. Muduol ka, posible mo hatag siya pero gasakit ang dughan. I-consider po ang feeling sa imong kasamtangang bana. Imagine, manangit kasi mong bana nga mangayo kag kapital dito sa mahan sa imong anak. Para nako dili gid sakto nga muduol kag balik kag Jake. Posible pa siguro nga kanang ang anak ihatag na lang nimo kang Jake. Kung saon niya pabaagi, pamngitag paagi ni Jake kontra nga mangayo ka og sustento nga ang una-una ni Jake basin apil imong bana mao'y makabenepisyo og iwaldas ra gyapon sa imong bana pohon. So possible mabalibaran gihapon siya. Yes, Ate Arlene. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus, hinungdan sa balatian, proteksyon na, vitamin pa. Tumarog 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumarog 2 times a day sa Remind Capsule.
Nance Liniment Oil. Sukad gani adto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Alena Set. For natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga now, imong maangkon sa Alena Set. Nance and UAID. Cervicare. Tawa-tawa si. Remind. Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Okay, thank you so much, DJ Nova and Kap Junjun. Tinuod medyo komplikado gyud ang sitwasyon karon ni Fiona. Pero kinala ako masulti nga kanimo, Fion. Maging honest ka sa tinuod nimong sitwasyon. Sultihi ang amahan sa bata kay basig mahayon kaniya nga napasagdan ang bata or naglisod ang iyang anak, naghihimo ra ba niya ang tanan para sa inyong anak? Daw nasayod ta nga sayop ang inyong nahimo, pero kinahanglan mahibaw siya kung unsa bagyod ang iyang pwedeng mahimo. Tugani sa tinuod nga nasipyat ka sa imong desisyon, nga nasipyat ka nga nagminyo pag-usab. Nga gusto nimo makasugod og bagong kinabuhi apan kini lang. Kung gusto ka mo duol nga to kaniya, klaruha sa imong sitwasyon uban sa imong bana, mao na naabtan nimo karon. Kinahanglan mo stand sa kaisip iyang kapikas nga kung himuon pa na niya pag-usab, wala na mapaingnan iyong relasyon kay naglisod na mo. Ikaduha, dapat aware siya nga mohangyo kag tabang sa amahan sa imong anak. Aron sa ingon ni anak wa kay pagamahayan. Again, okay ra nga mohangyo ka kay amahan man sa imong anak ug para gid sa bata. Apan this time ayaw itugot nga kung tagaan ka pagbalik, maabusaran kini sa imong kapikas sa pagkaron. Again, thank you so much, Fiona, sa imong nga pagpadangat imong swatan. Pamanghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. I-stand by karon taod alas sa Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Sa gihapon kini si Ate Arlene Ayon. May unang salamat. Bye-bye. I love you all.